Yung kung ikukumpara doon sa nakaraang administrasyon nung VP pa si Leni Robredo, parang nasa 30 lang ito. Pero lumobo at naging 500 noong panahon ni VP Sara. I think we have to be clear na previously there was no specific VP security group then. Ang alam ko, it was only created during this particular term of Vice President Duterte. Dati the Vice President was being serviced by the PSG itself. Wala hong hiwalay na unit yan. Ngayon, and tama ho kayo, lumobo ho talaga yung personnel under this term of the current Vice President. So walang pwedeng gawin doon, dapat gawin doon or ano para well, siyempre, we will leave it to law enforcement. Yan pong bagay na yan. Kasi ano na yan eh. That is post the threat already. Di ba? So we can leave it to the armed forces and to the NBI po siguro. Kasi sila naman ho yung taking the lead at this point. Kung ano pa ho yung further details on the threat against the president. Kanina ba, Kong Terry, nagsalita, I think, si Congresswoman Janice Degamo? At kanya pong binanggit nga po na insidente di umanon na dumalaw si VP Sara sa Bikutan. At ang kanyang kinausap ay si nakapiit na dating Congressman Arnie Teves. May kaugnayan pa rin ho ba ito dun supposed to be sa banta ni VP Sara na ipapatay si Pangulo, First Lady at Speaker Martin Romualdez? I think she was basically just articulating her observation. No? Kasi siyempre, si former Congressman Teves yung itinuturo hong mastermind ng pagpatay ng kanya pong asawa at marami pong mga tao, di ba? So I think meron pong ganong, I don't exactly get if it was a disappointment or frustration sa atin pong kasamahan. Pero I think mabigat yun. Kasi nga, kung yun ang tinuturo, bakit naman ho yun ang binisita? Kasi ang supposed to be na unang ulat ang binisita niya si Ramil Madriaga. Ayaw. Na ayaw niya makipagkita kaya si Teves na lang ang kinausap. Hindi ko yan masyadong nabantayan sa totoo lang, to be honest with you. Yeah. Pero yun nga, supposedly, pinuntahan si Mr. Madriaga, ni Vice President Duterte. Pero kasi, yung official pronouncement, for example, ni Secretary Remulla, ay si Congressman Teves daw po yung pinuntahan. At hindi ho si Mr. Madriaga. Kanina pala, Zandot, na isip ko lang, hindi ko din naman naitanong kay Congresswoman De Lima. Dahil nga po siya may mga naituro na ng mga personalidad, no, na maaring maging testigo. Pero dito sa pagdinig na House Justice Committee, hindi pa naman witness ang tawag sa kanila, resource person. So ngayon po ba, maaari na po silang maituring na witness pag nabalangkas na yung committee report? Pagka sumalang na po sa impeachment trial sa Senado po yan. Doon pa lang. Witness na po yung status nila, I think. Okay, so sa committee report, resource person din lang ituring sa kanila. Resource person pa rin. Kasi siyempre, the committee naman ho, ang pinanggagalingan lang po niyan ay yung pong mga testimonya ng pong resource person. So, resource person pa rin po yung pagkakatawag sa. Pero will the committee report, I'm just jumping ahead, when it is submitted to the plenary, recommend kung sino ang magiging ipepresenta ng House Panel of Prosecutors as witnesses sa Senate trial? Ire-recommend din ba sa committee report yon? I'm not sure as yet kung babanggitin na po yon. Pero more or less naman complete na yung listahan naman ng mga ebidensya at this point. So I think it's just a matter of either attaching it to the articles of impeachment. Kasi ang most relevant naman po doon sa plenary deliberation would be yung pong articles of impeachment itself, the annexes. Pero I think the committee will have to finalize the list of evidence na isasama po talaga, which will go towards the Senate trial. Yung annexes, kumbaga. At saka, Tony, tanong na rin natin, ano yung magiging rekomendasyon ng komite doon sa paglutang nung mga pangalan ni Michael Yang tsaka ni Sammy Uy? Yes. Tingin ko kung completely relevant naman po siya sa proceedings, particularly doon nga sa mga payoffs, no? Kasi si Sammy Uy po ay supposedly nagiging ng check. We will see kung kailangan pa mo ba siyang isalang during trial, no?
Pero siyempre, that's an entirely separate legislative inquiry, I guess, no? Kasi yan po yung pagtatali supposedly ng allegations ni Senator Trillanes doon po sa drug connection ng mga Duterte dito po sa mga personalidad po na ito allegedly. Alright, sige. Alright. So, Kong Jerry, maraming salamat po muli sa binigay niyo oras sa ating programa. Thank you po. Thank you, Kong Terry. Maraming salamat. Ganahapon. Oras po natin, 5:30. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment.